ang mga aktibidad ni PBBM sa Singapore. Pag-uusapan pa natin yan kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, tumataas ang COVID-19 cases sa Singapore. Paano tiniyak ng embahada na magiging ligtas ang ating Pangulo? Pops J, bagamat tumataas na yung COVID cases dito sa Singapore, sinabi naman ni Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, na hindi naman daw tumataas yung hospitalization at saka yung death cases dito. Sa ngayon, hindi rin mandatory yung pagkakaroon ng testing at saka yung pagsusuot ng face mask. Ang kailangan lang daw dito, up-to-date yung iyong bakuna. Kaya tinitiyak niya na sa ngayon, safe pa ang Pangulo at wala pang extra precautionary measures na gagawin. Kasabay nga ng 3 araw na working visit na dito. Julie, mukhang maganda ang panahon dyan sa Singapore, no? Kung nasaan ka. Kamusta naman yung mga kababayan natin dyan, yung mga Pinoy dyan sa Singapore? Pops, nasa 200,000 o mahigit 200,000 yung Pinoy dito, karamihan sa kanila mga professionals, IT, engineer, architect, or nasa healthcare workers o mga nurses. 40% naman yung nasa household service. Ang sabi ni Ambassador, maayos daw yung kanilang kalagayan kasi marami raw ipinasang batas dito sa Singapore na nangangalaga ng kalagayan ng mga foreign workers, hindi lang ng mga OFW, pero yung lahat ng dayuhang nagtatrabaho dito, Pops J. Julie, may inihanda bang pagtitipon sina PBBM at ang Filipino community dyan sa Singapore? Sa ngayon, Pops J, wala pang nakaset na meeting with the Filipino community dito. Pagdating kasi ng Pangulo, ngayon kakadating lang ng Pangulo and then bukas meron sa mga private meetings naman maghapon. Pagdating ng Biyernes, bilateral meeting kasama ang Singapore President, si Prime Minister Lawrence Wong, si dating Prime Minister Lim Hsien Loong, at with Lithuania Prime Minister. Pagdating naman ng gabi, Pops J, yun na yung magiging pagdalo ng Pangulo sa IISS. And then right after that, kung masusunod yung schedule, lilipad na ulit pabalik ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos. Julie, gaano kahigpit ang seguridad sa dadaluhan ni Pangulong Marcos sa International Institute for Strategic Studies? Kanina lang, Pops J, isa tayo sa mga na-brief nung kanilang staff tungkol nga sa mga kailangan o dapat gawin bukas sa Friday rather, kung kailan gaganapin nga yung pagtitipon. Naka-lockdown yung mismong area, hindi pwedeng dumaan yung mga unauthorized na tao or makapasok doon. Lahat ng media, including us, bibigyan tayo ng mga ID at meron lang tayong designated area na pwedeng gamitin. Hindi tayo makakapasok doon sa plenary kung saan mismo magsasalita ang Pangulo. Meron lang mga assigned camera person na pwedeng makapasok doon, and then the media, tayo magkakaroon lang tayo ng monitoring room kung saan pwede nating ma-check kung ano pa rin yung mga speech at saka yung nangyayari doon sa loob. Mismong yung Shangri-La Hotel kung saan gaganapin nga yung dialogue, medyo mahigpit na rin kanina yung pag-check ng lahat ng pumapasok sa lobby, yung mga nag-check-in na mga tao. Julie, sino-sino ba ang dadalo sa pagtitipon sa IISS? Pops, around 500 participants from 40 different countries yung inaasahan na dadalo dito. Karamihan sa kanila mga heads of government, heads of state, at saka mga stakeholders sa larangan nga ng defense and security. Kabilang pa nga sa mga kupirmadong pupunta dyan yung Chinese Defense Minister. Makakasama naman ni Pangulong Marcos na sa pagpunta or pagdalo dyan yung ating si National Security Advisor Eduardo Año at saka si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi kanina ni Ambassador Macaraig, magkakaroon din daw ng ng meeting sa sidelines yung ating mga defense officials and mismong si DFA Secretary Enrique Manalo din. Sigurado mapapag-usapan yung West Philippine Sea, yung mga issues na nakapaloob dyan. Maraming salamat at mag-iingat ka dyan sa Singapore Mobile Journal. Julie Baiza.